Tunay nga po at mahalata na siningil out si BP Sara at ito'y talagang mukhang pinagkaisahan. So, tingnan po natin at itong marami pa rin itong mga kaalyado tulad nito. Dahil ito'y may influensya pa rin ang mga Dutertes, lalo-lalo na po dating po sa military, kay PRRD at dito naman po kay BP Sara, yung bumuto na 32 million na bumuto upang siya maluklok bilang pangalawang pangulo. At ito'y isa po sa ito'y nakaantabay lamang po pagdating po ng panahon na ito'y posibleng kikilos na rin po ito kung ito'y ito'y kung patuloy nila itong ginigipit at siningil out po ang BP sa isyong binabato nito sa kanya. Tunghayan po natin patuloy sa pag-interrogate, interpolation sa kanya. So, ito po, napapansin po natin na talaga pong one-sided itong taga-Quadcom nito. So, ayan po, hindi natin maalis na malakas pa rin ang mga Duterte pagdating sa mga supporters. Hindi lamang po, at mayroon po yung nasa labas po at mayroon pwede po sa military. Siyempre, alam niyo po na itong si PRRD ay isa pong na napakalaking tulong po pagdating po sa military. So hindi tayo maalis na yung loyal pa rin ni PRRD pwede pong maka-influensya pa rin po sa mga military po natin. So ito po, obserbahan po natin, ito'y patuloy na saka patuloy po ng itong Quadcom. Mr. Chair, the position of Undersecretary and Assistant Secretaries and other appointed positions are positions of trust and confidence by the appointing authority. The resignation letters of the USEX and the ASEX of DepEd were accepted by the appointing authority. And who is that? Mr. Chair, the President of the Republic of the Philippines. It is not the Secretary of the Department of Education. So you ask the President of the Republic of the Philippines why he accepted the resignation of the USEX and the ASEX. What is the point, Honorable Vice President? Ang sinasabi ko sa inyo, bakit mo kina-question na due process? Tanungin niyo ang appointing authority, bakit niya tinanggap ang resignation letter? Madam Vice President, Yes, sir. we will, wala pa po tayo dun sa usapin na yun. Saan ang usapin, Later po, sa binabanggit po ninyo. Saan ang Wala pa usapin? po tayo sa period of interpellation. Hindi po tayo nag-i-interpellation. Madam Vice President, nag-uusap po muna ang mga miyembro. Yes, So, sir. please do respect. Yung Yes, mga- I am very respectful. I am very respectful. I am dovetailing from Congressman Marcoleta. The appointing authority is the President of the Republic of the Philippines. The appointing authority is the President of the Republic of the Philippines. Why are you questioning due process in a discussion of resignation of USEX and ASEX? Wala pa pong nagtatanong about that, Madam Vice President. Sir, dinetain nyo na yung tao. Dinetain nyo na yung tao for due process. Due process. Madam Vice President, Sir, nasa loob ng detention ang tao because you question due process. Asaan? Dito po mukhang nagkainitan at nagkatensyon ang dalawang panig kay BP Sara at mukhang mukhang gustong puntahan si Chua at tingnan po natin kung paanong mangyayari nito ngayon dahil ito na nga tumayo na si BP Sara at pinuntahan na nga si
Chua doon sa kanyang kinaupuan. At ito'y talaga pong isa pong maganda eksena ito, at ito'y kinukumpronta, at talaga na pong yung talagang tapang ni BP Sara nito, kasi napapansin nga na talagang sinisingle out siya, at talagang sabi nga niya walang kakampi. So ito, tunghayan po natin yung pag-usap ng dalawa, si Chua at si BP Sara doon sa kinauupuan ni Chua. At ito nga patuloy sa kanilang pag-uusap, at mainit po talaga po si BP Sara. So ito ngayon yung eksena, at mukhang nagka-tension po ng bahagya po sa Quadcom hearing. Ito po ay patuloy po na kinukumpronta ngayon ni BP Sara. Ito po lumapit pa ito si si Dan Fernandez, at ito'y hinabihan ito na hindi ikaw ang kausap, kundi kausap ko si Chua, so wag kang magkailam dito. So yan po, at talaga pong mainit, at ito'y pabalik na si BP Sara sa kanyang kinaupuan. Ito nga talaga pong mukhang nanggigigil po si BP Sara sa mga tinuran po ng mga taga Quadcom, at lalong-lalo na ngayon yung chairperson ngayon na si Chua. So yan po ay talaga lang po si BP Sara. Makikita nyo naman po yung kanyang reaksyon, na talaga po na mga ito'y hindi rin papatinag, ito'y palaban din to ang ating mahal na Vice Presidente. So ito po ngayon yung eksena. Ito'y hanggang ngayon po ay nakatayo pa rin si BP Sara, at ito'y talaga pong mukhang nagagalaiti ngayon, at kinukumpronta po yung si Chua. Ito po ay nakabalik na sa upuan si BP Sara, at tignan po natin kung ano pong susunod pong mangyayari po sa patuloy po sa pagdinig itong Quadcom na hearing nito. At ito halatang-halata naman po na ito'y sinisingle out po ang OBP. The position of Undersecretary and Assistant Secretaries and other appointed positions are positions of trust and confidence by the appointing authority. The resignation letters of the USEX and the ASEX of DepEd were accepted by the appointing authority. And who is that? Mr. Chair. The President of the Republic of the Philippines. It is not the Secretary of the Department of Education. So you ask the President of the Republic of the Philippines why he accepted the resignation of the USEX and the ASEX. Accepted the resignation of the USEX and the ASEX. What is the point, Honorable Vice President? Ang sinasabi ko sa inyo, bakit mo kina-question ang due process? Tanungin niyo ang appointing authority, bakit niya tinanggap ang resignation letter? Authority, bakit niya tinanggap ang resignation letter? Madam Vice President, we will, wala pa po tayo dun sa usapin na yun. Saan ang Later po, sa binabanggit po. Wala pa po tayo sa period of interpellation. Yes, sir. Nandun po sa hindi po tayo nag-interpellation. Madam Vice President, nag-uusap po muna ang mga miyembro. Yes, So, sir. please do respect yung Yes, mga... I am very respectful. I am dovetailing from Congressman Marcoleta. The appointing authority is the President of the Republic of the Philippines. The appointing authority is the President of the Republic of the Philippines. Why are you questioning due process in a discussion of resignation of USEX and ASEX? Wala pa pong nagtatanong about that, Madam Vice President. Sir, dinetain nyo na yung tao for due process. Madam Vice President, Sir, nasa loob
ng detention ang tao because you question due process. Asaan Itong haya po natin, ito'y nakasimpatiya na rin pala yung MILF na si Normy Sawari at yung MNLF sa kaganapan ngayon na ito ay mukhang ginigipit dito at sinisinggle out si BP Sara. Pakinggan po natin. And why? Because they are Mindanaoans. They know the problem. And the biggest problem of this country is peace. It's about time to pay kung ano man ang ma-augment namin. This is not a threat and this is for the good and the best interest for our country. Sometimes. Sa pagkakataon nito ito po ay tumayo si Kong Dante Rodante Marcolita at ito'y kinukumpronta si Chua. Sa ito'y patuloy sa pagdinig at ito'y mukhang talaga pong pinagmukha ngayon ni Kong Dante Marcolita na ito'y mali yung mga ginagawa nila sa hearing. Ito po talaga pong nakikita nyo po na ito'y sinugod at ito'y talaga pong harap-harapan na ito'y talaga pong pinagmukha ngayon si Chua na katawa-tawa dito sa kay Kong Marcolita. So ito po ngayon medyo nagka-tension po ngayon sa loob ng Quadcom at ito'y talagang tudong rescue to si Dante Marcolita at ito'y napapansin na rin ni Kong Dante Marcolita na maling-mali yung mga ginagawa ng itong hearing ito ng Quadcom at ito'y talaga pong pinuntahan mismo sa upuan si Chua. So ito ngayon ay mukhang talaga pong nagkaroon ng diskusyonan po dito. So ito po inaawat na rin po ng ibang mga kongresista na ito po ay talaga pong todo rescue to the talagang si Kong Dante Marcolita. Mabuhay ka Kong Dante Marcolita at ikaw ay isang totoo at isang kongresista na talagang nasa katwiran at tama lang po yung iyong mga ginagawa, hindi tulad po yung mga talaga pong hindi natin malaman kung ito'y nalasing na po sa kapangyarihan itong mga nandyan sa Quadcom. Ito talaga po ng mga medyo nagka-tension po dito po sa loob ng Quadcom. Ito ngayon ay nakabalik na po si Marcolita sa kanyang kinauupuan. Ito na nga. Ano po masasabi niyo mga kabayan? Ang comments na po kayo sa comment section sa baba. At yung mga bago pa na sa aking YouTube channel, please subscribe and like and share. At don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko pang ilalabas. Thank you so much for watching.